speaker for tonight. Ayun, buti na lang. Yon, she is from Team Babe. Ayan. Hindi ko alam kung taga saan kami. Yan. So, she is current, no, na kumbaga this year lang siya nag full-time FA. Ayan. So, tama no, NAC na siya and ayun. Basta yun. Makikilala niyo siya mamaya. Ayan. So, please welcome si Ate Jeanette Falame. Ayan. Yehey! Good evening, guys. Grabe, katulad ko pa din ba kayo na nasa utak na nasa utak na yung nasa probinsya kayo? Kasi ako, nauna na yung utak ko sa probinsya. Kasi pauwi na din kami. Yung kami magki-Christmas. Kayo ba? Ata kayo magki-Christmas? Yan. Ngayon ay ako ay naatasan, Char. Naatasan na mag-discuss ng how to explain ng 120K pa Gen Z. Yan, guys. Explain ko lang yung one pager kapag ang pag-explain na mo ay Gen Z. Ma'am si Jeanette, sorry, before mag-start pala yung speaker natin for tonight, no? Reason bakit niran natin tong one pager kasi if you explain the one pager correctly, mako-close mo kasi si client. So, how you explain the one pager, nakadepende siya sa profile. Kung single ba yung kakusapin mo, kung married ba yan, may anak ba yan, 50s, 60s. So how you explain it, may impact siya doon sa kakausapin mo. And how you explain also the one-pager, magli-lead din siya to closing. So kung ma-explain mo siya ng tama, tapos meron siyang impact doon sa kausap mo, mako-close mo siya talaga. So yung in-invite natin tonight, no, yun nga, si Ma'am si Jeanette is a rookie high flyer, no, Achievers Club since last year. Part na rin siya ng 1 million club, so running for senior AC. So, yun, yung mag-share sa atin, sila yung mga Achievers Club, 1 million seller, no, i-share nila sa atin, paano ba nila ina-explain yung one pager that would lead to closing. Tapos, after they explain, kung meron kayong clarification, no, feel free. So, ayun lang. Thank you, Ma'am si Jeanette. Go ahead. Sige, thank you. Thank you. Ang aking client ay 23 years old. Hindi ko alam ang edad ng Gen Z, pero baka 23 years old, pwede na pasok na siya. Since may pera si client, offer na 120K. Yan, ang offer ko ay continuous plan. This is flexible savings. So, dito may choice ka kung gusto mo siyang i-stop o gusto mo i-continue yung savings mo. Tapos, ito per day, you just have to save 333 pesos per day, 10,000 monthly, and 120,000 siya yung annual premium. Dito, meron kang 10 million na life protection. Yung sa 10 million, lang po. Sa 10 million, kung sakaling may mangyari sa iyo, o kaya magkasakit ka, mawala ka dahil sa sakit, o kaya mawala ka sa aksidente, yung 10 million, ito yung may iwan mo sa mga parents mo. Di ba, ngayon, 23 ka pa lang. Palit lang po. Medyo na-active. Philip, kanta mo na Philip, binibirat ko.
Ayan. Ayan, client, since bata ka pa naman, so 'di ba ngayon, nagsa-start ka pa lang mag-produce ng income kasi kaka-start mo pa lang sa work, ganyan. Ay, yung 10 million pwede mo siyang iwan sa family members mo kung sakali mang mawala ka dahil sa sakit o kaya sa aksidente. Kasi 'di ba hindi naman natin puwedeng ganyan bata pero nagkasakit ka na o kaya dahil one of your travels na aksidente nawala ka. Since ngayon ka pa lang nagpo-produce ng income, ganyan, puwede siyang yung 10 million kapalit ng pagpapalaki sa'yo ng magulang mo o kaya 'di ba ngayon pa lang nagsisimula ka pa lang parang magbalik ng utang na loob sa mga magulang mo kasi pinag-aral ka nila, pinalaki ka nila, ganyan. Paano kung nawala ka? Etong 10 million na 'to, eto yung pang-give back mo sa mga parents mo. O kaya puwede din naman na itong 10 million in preparation, 'di ba, ngayon 23 ka pa lang. So, siguro malamang hindi mo pa nakikita yung the one. Puwede din siya in preparation for your future family. 'Di ba ang swerte ng mapapangasawa mo kasi ngayon pa lang pinaghahandaan mo na sila. Sa permanent disability, meron ditong 5 million na naka-allot. Kung sakali man na one of your travels na accident ka, naputol yung dalawang paa mo, 5 million yung puwede mong makuha. Eto puwede mo siyang gamitin na puwede kang kumuha ng tagapag-alaga mo o kaya, same lifestyle pa rin yung ma-e-enjoy mo kasi meron kang mare-receive na 5 million tapos with waiver ba 'to na kung sakali mang hindi ka na nakakapagpatrabaho, si Bruna yung magpapatuloy ng premium mo. So 'di ba kahit hindi ka na nagwo-work, may savings pa rin na pumapasok sa policy mo. Sa ang total disability permanent disability in part siya dun sa life protection. So kung sakaling makuha mo yung 5 million, bawas na siya dun sa life protection mo na 10 million. Sa accidental death and disablement, meron kang 5 million. Sa 5 million na yon, kung sakali mang mawala ka dahil sa aksidente, eto on top siya dun sa life insurance mo na 10 million. Like for example, kung mawala ka dahil sa aksidente, 15 million yung maiiwan mo sa mga parents mo. Sa critical illness, meron kang 3 million. Dito naman, kunyari ma-diagnose ka ng critical illness, yung 3 million pwede mo siyang magamit sa pagpapagamot mo. Pero kung sakali client, kunyari ngayon wala kang ganito, wala kang ganitong policy, papaano 'pag nagkasakit ka? Worse, puwede yung kunwari ang mga magulang mo ay retired na, yung mga retirement, fund nila, retirement pay nila, makukuha pa nila yun, gagamitin nila for your medical expenses. Worse din, yung mga properties ipundar ng mga magulang mo nung mga gamitin nila, ibebenta nila para may magamit for your medical expenses. Worse din, kung wala silang pera, mangungutang sila para gamitin on your behalf, para gamitin for your medical expenses. 'Di ba hindi naman natin siya na magsasakripisyo o maapektuhan yung mga magulang natin dahil sa atin. Siyempre ayaw natin maging burden para sa kanila. Yung hospital income rider, yung 1,000 per day, eto computed siya based sa sahod natin. Kung kunwari, na-confine tayo sa hospital, 'di ba kapag na-confine tayo, consider tayo as absent sa work, hindi tayo makakapagtrabaho, so wala tayong income. Si Pru, siya yung magbibigay ng sahod natin. So habang naka-stay tayo, naka-confine tayo sa hospital, bayad pa rin tayo ni Pru kasi meron siyang pino-provide sa atin na DHI na 1,000 per day. Kung sakali naman na magkaroon ka ng major operation, meron tayong puwedeng reimburse kay Pru na 15,000. And yung isa pa, yung ICU, etong ICU na 2,000 per day, on top siya dun sa DHI mo. So kung ma-confine ka sa ICU, 3,000 per day yung pwede nating makuha. O 'di ba client, ang ganda nung offer namin sa'yo pagdating sa protection. Parang lahat ng concern mo, lahat ng what ifs mo, masasagot niya. Yung magkakaroon ka ng peace of mind, hindi mo na siya kailangang isipin pa kasi alam mo 'pag na-disable ka, 'pag nawala ka, 'pag nagkaroon ka ng critical illness, 'pag na-confine ka, meron tayong matatanggap na financial assistance. Tapos bukod dun, meron tayong investment portion. Dito client, sa investment, ang total savings natin is hanggang mag 60 years old tayo is
4.44 million. By the time na nag-60 years old tayo, 20.77 million na yung pera natin, yung fund value ng policy natin. O di ba, yung time na yun, nagdara-diretso ka lang ng hulog, continuous lang yung savings mo. Ma-enjoy mo na yung retirement mo kasi ang laki na ng pera na na-save mo. Ganon din yung fund value mo, pag 65 years old ka na, 30.30 million. Ang ganda nung pag ganito yung pera mo, pag ganito yung fund value ng policy mo, ang galing parang gugustuhin mo na lang mas mahaba yung retirement period mo kasi may enjoy mo talaga siya kasi marami kang pera. Kasi pinag-ipunan mo siya, pinaghandaan mo siya. Tapos, i-share ko lang din pala, client, yung sa, 'di ba yung hulog natin, kunyari sa 15 years. Sa 15 years kasi, nagiging break-even na yung, o kumikita na siya ng konti kumpara dun sa sinave natin. Kunwari sa year 15, nag-save tayo ng 1.8 million. Yun yung 120,000 annual premium times 15 years. Kaya nakuha natin yung 1.8 million. Tapos, on the year 15, 2.16 million na yung kinita, no, ay yung fund value ng ating policy. O di ba yung 1.8 million to 2.16 million, meron ng 300,000 na difference. Yun yung kinita mo na siya while protected ka. Kinita mo na siya. Di ba yung ganong 300,000, hindi mo siya kikitain for 15 years sa bangko kasi yung 1 million plus, magkano lang ang interest ng bangko? 0.025 lang. So, siguro makikita yun, mga 20,000, 30,000 lang. O siguro mga 100,000, ganyan. For 15 years. Pero dito kay Po, mas malaki pa yung kinita mo kasi 300,000. So, hindi mo rin siya kikitain kung ang pera mo, pinasok mo siya sa time deposit. Tsaka hindi lang siya 2 million. Kasi 'di ba, bukod dun sa fund value mo, meron kang 10 million na life insurance. So 12 million siya. Kung titingnan mo siya ng kasama na yung protection at saka investment. Tsaka bukod dito client, meron kasi tayong loyalty bonus. So loyalty bonus natin after 10 years. Ito, makukuha natin siya kapag after 10 years na wala kang lapsation, na walang surrender o kaya withdrawal, partial withdrawal, makukuha mo siya. So magbabayad lang tayo ng 120,000 per year, pero yung pumapasok sa investment natin, sa policy natin, sa savings natin, 132,000. Di ba ang saya ng client? Yung ang dami niyang bonus, may peace of mind ka na, tapos meron siyang mga bonuses, tapos meron ka pang investment na nilu-look forward mo pagtanda mo na pwede mo magamit for your major purchase, pwede mo magamit for your retirement. O kung sakali mang by the time na siguro 60 years old, baka may apo ka na, may anak ka na, so pwede din gamitin na EDOC funding ng mga apo or anak mo, di ba po? Yun lang po. Yun sa Gen Z. Tapos, CEO siya, mag-compare ko ng para sa 33 years old. 10 years yung gap. Itong 33 with dito. So, yung same premium, magkaiba lang sila ng age. Pero, share ko lang guys, kasi yung importance ng papa, um, yung dapat mas maaga kang kumuha para ma-realize na dapat mas maaga kang kumuha ng yung 23 years old, ang life insurance niya 10 million. Nung sa 33 years old, ang life insurance niya is 6 million. Doon pa lang 10 years ang gap, pero may 4 million kaagad difference. 4 million kapag hindi ka nag-start 3 million 0.7. Tapos nung si 30 years old, pagdating ng 60 na siya, 0.9 million. So doon lang makita mo na yung assessment niya, lugi na siya ng 14 million. Ang difference lang niya, 10 years na saving period. Kaya parang mas maganda talaga pa tayo, i-start na natin yung insurance kasi ang laki na natin siya sinimulan ng mas maaga. Ayan po. Ito na po yung client if parent with kids. Yan.
Si Juana de la Cruz ay 33 years old, tapos meron siyang anak. Yan. O client, this is continuous plan also. Um, kung pwede kang may ano ka, may choice kang savings plan mo, yung ganyan. You just have to save 333 pesos per day, tapos 20,000. Dito client, meron ka life insurance na 6 million. Yun sa 6 million, sila yan ang bilhin yung bilhin natin. Kasi meron tayong sinicure natin para sa kanila. So 'di ba yung 6 million, ang laking tulong na sila na gusto nila, ginusto natin para sa kanila. Yung kapag nawala tayo, alam natin na hindi sila basta-basta yung mawawala, hindi nila mafe-feel kaagad yung presence when it comes to financial kasi alam mo at alam nila na meron silang mare-receive na ganito kalaki. Na kung gusto mong pag-aralin sila sa ano, kahit makapagpatuloy sila sa gusto mong university para sa kanila. Hindi ba ang ganda ng client? Kasi tayong mga parents, legacy natin na mapag-aral yung mga anak natin kasi talagang kayamanan na natin sila. Pero paano pag nawala tayo ng maaga? Paano sila? Kaya mas maganda may ganito kang plan para kung sakaling mang mawala ka, kasi hindi naman natin alam yung buhay kung anong mangyayari sa atin in the next few years. Alam natin na yung family natin, yung mga anak natin secured, hindi nila mararamdaman na pagpapasapasahan sila ng mga kamag-anak natin dahil wala tayong pera na iniwan para sa kanila. 'Di ba ang ganda nun client kasi ngayon pa lang meron ka ng peace of mind na alam mo yung mga anak mo hindi maghihirap. Tapos bukod dun client, meron tayong total and permanent disability. Kung sakali man, ang best example nito client, kunyari na stroke tayo. Tapos yung stroke natin, severe, yung talagang hindi na tayo nakakalakad, hindi na natin kayang gawin yung mga activities. So, di ba, kahit parents tayo, magkaroon tayo ng sakit, same responsibility pa din naman siya. So, kung kunwari na-disable tayo, meron ka na 3 million na pwedeng mong makuha, na-stroke tayo, so yun pwede mo magamit for your medication. Kung may excess naman, pwede mo siyang pang-build ng business. So, di ba, may pumapasok pa din na pera. At the same time, since meron siyang waiver, yung waiver na yon si Pruna yung magpapatuloy ng premium. So, dire-diretso pa rin yung savings mo. Tapos, insured ka pa rin at the same time kahit hindi mo na kaya mag-provide for your family. Tas accidental death and disablement, kunyari na-aksidente tayo, eto on top pa rin yung 3 million doon sa iyong plan na 6 million. So kung mawala tayo dahil sa aksidente, kunyari nagbabiyahe ka everyday, ganyan, tapos naka-encounter ka ng accident, nawala tayo dahil sa accident, ganyan, yung 3 million on top siya doon sa million. So meron tayong 9 million kapag nawala tayo dahil sa aksidente. Kung sakali naman na magkaroon tayo ng critical illness, like for example, sa total and permanent disability, meron tayong 3 million dito, 'di ba? Kasi na-stroke tayo. Ang stroke critical illness din siya. So 1 million yung nakaalat doon. So pwede mo siyang magamit for your medication pa din. Tapos ito kasi yung critical illness at saka yung 3 million, in part siya doon sa life insurance. So kapag nawala ka, maiiwan na lang yung 2 million. Kasi nauna na nating nakuha partially yung para sa disability at sa critical illness. Tapos meron din tayong DHI na 1,000 per day. Ito din depende din sa sahod yung computation. So kung ma-confine ka, tapos absent sa work, si Pruna yung parang nagsasahod sa'yo kasi meron ka ma-receive na 1,000 per day. Meron din isang surgical reimbursement, magkaroon ka ng major operation, pwede mo reimburse kay Pru yung 15,000. And kung ma-ICU man, on top siya kay DHI, so 3,000 yung pwede nating makuha kung ma-confine tayo. Tapos dito, since tayo ay may anak, ma'am, di ba protected na tayo? Gusto mo ba yung investment? Kasi dalawa siya eh. Meron tayong protection, meron din tayong investment. Since, di ba, meron ka ng peace of mind, protected ka na, alam mo nang meron ka maiiwan sa family mo, kung sakaling mawala ka, makapag-iwan ka ng bilyon, kung sakaling mawala tayo. Maganda din kasi meron siyang investment part. Tapos yung investment part, let's focus this para sa educational fund ng anak mo. So hindi na natin siya gagalawin, i-set aside natin siya for edu funding ng anak mo. 'Di ba dalawa siya, yung para nagsi-save ka, pinoprotect mo yung sarili mo, nagkakaroon ka ng meron ka
protection na nilagay para sa sarili mo, pero yung investment part, sinisave mo siya para sa anak mo. 'Di ba ang ganda nun client? Kasi dito, sa 15 years, like for example, ngayon client, ang anak mo 5 years old, ay, 13 years old. So, in 15 years, kasi 'di ba 'pag nag-start mag-college ang anak natin ay 18 years old. In 15 years, naka-save ka na ng 1.8 million, tapos meron ng fund value yung policy mo na 1.9 million. Yung 1.9 million puwede mo na siyang gamitin for eduk funding ng anak mo. Yung 'di ba makakapag-aral na siya ng sa gusto mo niyang university kasi meron ng fund para dito. Hindi mo na siya kailangan iisipin mo 'pag nag-aaral siya na, "Ay, wala pa akong na-save para sa pag-aaral niya." Eh, dito nagpa-insure ka lang sa aking client, pero tingnan mo, nabigyan kita ng protection tapos natulungan pa kitang mag-ipon. 'Di ba gano'ng client? Tapos meron din tayong loyalty bonus. Sa loyalty bonus natin, gano'n din after 10 years, since 120,000 siya, paki-help siya na mas mabilis tayong makaipon, mas lalaki kaagad yung fund value natin. Gusto mo ba yung client? Ayun po. And that's all. Thank you. Ayun. Thank you so much, Ate Jeanette. Ayan. So, ganun daw mag-explain, no, on how, ano, one pager, no, for the educational funding. So, pansin nyo, lagi niyang inire-relate dun sa situation ni client. No? Gusto mo ba ganito ang ang ma-receive ng family mo, or if ever mawala ka, no? So, ganun, kino-connect niya lagi dun sa current situation ng client niya. Ayan. So, thank you, Ate Jeanette. Yung atin bang mga nakikinig, do you have any questions, clarifications? Yan, mga linyahan ni Ate Jeanette, o baka gusto nyong makuha. Yan, you can unmute or chat. Yan. So if ever wala, no, we can proceed dun sa ating next presenter. Before tayo Yan muna. mag-proceed, Ayan. ang shinare ni Jeanette, pang Gen Z Millennial. So, sige, for the others, paano nyo naman pinoposisyon yung Gen Z or Millennial sa clients nyo? Paano nyo pinoposisyon si Peru? Kasi, importante siya na tama yung positioning natin. Depende sa profile ni client. Kasi guys, kahit ang galing mong mag-present, kung mali yung positioning mo sa kanila, kahit memorize mo lahat ng riders, no? Magaling ka mag-present, pero kung positioning kasi natin mali, hindi mo rin siya makuklose, hindi mo makukuha yung attention nila. So for the others who are here, pa-share naman paano mo pinoposisyon pag ang kausap mo, Gen Z or Millennial, paano mo pinoposisyon yung programs natin? Sige guys, this is a learning session, so wag tayong mahihiyang mag-share, 'di ba? Kasi we learn from each other. Sige, sinong gustong mag-share or magtatawag ba kami? Sige, go Ma'am Shi Eden. Hello po, good evening everyone. Usually kasi pag Gen Z or millennials, mga bata, especially kapag Gen Z, bata pa. So, yung urgency sa pagkuha ng policy, hindi masyado kapag ang pinag-uusapan is protection. So, maganda, masabi natin, kasi di ba usually hindi naman sila breadwinner ng family or wala naman silang responsibility sa family. So, yung ginagawa ko dyan, ang pinaparealize ko lang sa kanila is, oo nga, wala kang responsibility, hindi ka nagbibigay sa parents mo, 'di ba, sa relatives mo. Pero 'di ba, if something happens to us, 'di ba, gusto ba natin maging burden tayo sa parents natin? Kasi 'di ba, ang question diyan, halimbawa nagkaroon tayo ng critical illness, 'di ba? So sino yung unang-unang tatakbuhan natin kapag nagkaroon tayo halimbawa ng ganong karamdaman?
So usually, di ba, ang sagot nila sa parents. So, Miss or Mr. Client, gusto mo ba na mababurden pa yung mga parents mo, di ba? Yung pangpagamot, kunin nila sa retirement, ano nila, pay nila, ganyan, or yung savings nila, na sana na-enjoy nila yung retirement, hindi kasi bibigay nila sa'yo. So gusto mo ba yun? Or kung walang retirement pay, di ba? Gusto mo ba yung pinag-ipunan nila, yung properties na binili nila, di ba? Mapupunta sila pampagamot para sa'yo. So kumbaga yung realization doon is wala kang binibigay sa parents mo, pero 'di ba, kapag may nangyaring hindi inaasahan sa iyo, sila yung magpo-produce ng amount of money na kailangan para pampagamot or kapag halimbawa na disabled tayo bilang mga millennials. So syempre ayaw nila 'yon kasi mapapride yung mga Gen Z natin, yung mga bata. 'Di ba parang gusto nga nila ano sila strong independent people. So, ayaw nila ng ganun. So, yun yung, itatamo talaga yung pride nila. Tapos, ang ano talaga din, pag Gen Z, more on sila sa investment. So, mas nagniningning yung mga mata nila, no, pagka-investment yung pinag-uusapan. So, kung yung ipoposisyon natin sa kausap natin, maganda yung may computation siya. No, kasi makikita nila magkano ba yung maiipon nila. Halimbawa, katulad ng pinresent ni Ma'am Janet kanina, magkano lang iniipon niya in 15 years, pero parang kumita siya ng 300 to 500,000, which is hindi nakikitain sa bank. Tapos, di ba, pag nag-retire siya, malaki din yung amount of money. So, dalawa yung proposition natin, win-win situation siya sa end niya. Di ba? May peace of mind siya because he or she is protected at the same time. After quite some times, 'di ba, meron siyang pwedeng ma-withdraw, no? Pang-travel, 'di ba, pang-purchase ng kung ano man yung gusto niya, car or house. Parang ganun po siya sabi sa Gen Z po UM. Thank you po. Ang ganda. Ang ganda ng pagkalatag ni Ma'am Shi Eden, no? Thank you. Sige. Sino ba ang Gen Z dito? Kay, can you talk? So, ikaw naman bilang Gen Z ka, 'di ba? Paano mo naman pinoposisyon sa kapwa Gen Z mo yung program natin kay Pru? Hello po, good evening. Sorry po kung kain. Ayan, so bilang Gen Z, feeling Gen Z, ako po, pinaposition ko po through ano din po, para kay Ma'am Shi Eden, kasi kami mga Gen Z. Yes, kami mga Gen Z. Yun nga, parang gusto namin kasi ng pagbabago. Ayaw namin yung parang sandwich generation na kami yung aasahan ng parents namin. Tapos aasa kami sa mga anak namin in the future, no? So parang ang pinaposition ko po usually, parang sariling na nila to, investment na in the future, hindi nila kailangan umasa sa ibang tao, sa mga anak, kapatid. Kasi meron sila sarili nilang investment. Tapos yun nga, yung insurance naman po, parang ngayon kasi nakikita naman na nila sa social media na maraming nangihingi ng tulong pag may mga sakit, no? So, familiar na sila na malaki yung nagagastos sa mga hospital. Kaya, na din sila, aware na rin po sila pag may mga gano'n ka-importante yung insurance. Para hindi na sila kailangan mag-post, manlimos sa ibang tao, yung mga gano'n po. So, doon ko pinaposition na parang, ma-pride nga din po, tama po si Ma'am Shi Eden, ma-pride po yung mga Gen Z. Ayaw nila humihingi ng tulong sa ibang tao. Kaya, etong ganong positioning, nakikita nila na, at the price of 100, kaya na nilang mag-ipon para sa sarili nila po. Ayan lang po. Ang ganda. So, yon, hearing from the Gen Z itself. No, so independent pala sila, no? Ayaw nilang nagiging pabigat sila sa ibang tao, humihingi sila ng tulong, yan. Sige, last one naman. Who else can share pag Gen Z? Paano pinoposisyon si Pru? Sige, who wants to share? Kuha tayo sa Team Eileen. Si naman, si Jen. Liwanag. Ikaw, Jen, paano mo pinoposisyon? Jen, can you talk? Sige, sino pa? Who else can share? Last one na lang, guys. Si Marian. Marian, can you share?
Si Marian po, hindi pa po coded. Ay, hindi pa. O sige, ikaw na lang. Pwede po ba UMI ako mag-share? Oo, oo. Lahat nung sinabi nila ay very much agree, ginagamit ko din yun. Pero ini-injectan ko rin kasi sabi na nga natin yung mga Gen Zs, ma-pride, no? Yung fear of missing out. So, ako ginagamit ko na yung mga kabatch nila, yung mga peers nila, meron na. Ayun, parang kapag hindi sila kumuha ngayon, they'll be, kumbaga, may iwan sila, no? Parang there are a lot of people their age who already invested sa ganitong program, no? Mga 21, 22 years old, or even less. Kasi talagang sa experience ko, pinakabata ko, na lumapit mismo sa akin to ensure himself 20 or 21 siya at siya talaga yung nagbabayad. Now he has a big amount of money. Kinukwento ko yun, no? Tapos, yun nga, kasi ang mga millennial, ang mga Gen Zs kasi, ayaw nila naiiwan. So parang, kapag hindi nga sila kumuha ngayon, at sinasabi ko pala, ang totoong laban ninyo, hindi ngayon. Ang totoong laban nyo, 10 years from now, 20 years from now, when you see, eto ngayon lahat sa Facebook, nagpa-post kayo, pare-pareho lang kayo ng pinopost, di ba? Akala nyo, magkakasabayan kayo. Hindi. After 20 years, dun lalabas sino ang angat. Ang lalabas dyan, sino yung mga nakapag-invest, sino yung mga nakapag-protect ng sarili nila, ganyan, ganyan. So, yun. So, ayaw mo na in 20 years time, ikaw pala yung natatalo, ikaw pala yung nasa dulo. Gamit ko din siyang ganyan. Yun lang po, UM. Thank you. Ganda, ang ganda. No? Sige, so last naman, ako, ang ginagawa ko, pag Gen Z or millennial yung kausap ko, inaalam ko ano yung hilig nila sa buhay. Hilig mo ba mag-travel? Kung ano yung hilig nila. Tapos, dun ko i-connect yung investment. Ginagamit ko rin yung goals nila kasi 'di ba yung mga Gen Z tsaka millennials, maraming pangarap yan sa buhay. No? So yung goals nila 5 to 10 years from now, kunyari gusto nila mag-travel sa Europe. Yung iba gustong bumili ng kotse. Yung iba gusto nila 45 years old, mag-retire na sila, tayo na lang ng negosyo. So, etong mga goals nila, ginagamit ko siya pagdating sa investment. So sabihin ko, eto, tingnan mo. Pagdating mo ng 60 years old, meron ka ng 5 million. So, di ba, sabi mo kanina, gusto mo mag-travel sa Europe. So, kung 25 ka ngayon, based dito, no, pagdating mo na nga 35 years old, may 500,000 ka na. O, di pagdating mo ng 35, 40, pwede ka na mag-Europe. Tapos, sabi mo kanina, gusto mo mag-retire at the age of 45. So, based dito at 45, meron ka ng 3 million. Di pwede ka na mag-retire at the age of 45. So, yung sinabi mo kanina na goals na mag-retire ka at 45, mag-travel ka sa Europe, lahat yan doable. Kasi kung titingnan natin dito sa projection ng fund, kaya-kaya siya. So, lahat lang yan mangyayari pag sinimulan mo siya ngayon. Yan. So, i-excite ko sila, tapos yung investment, i-connect ko sa goal nila. Para yung investment, mas i-own nila. No? Kasi, oo nga. So, kailangan ko na palang simulan. Para pag 45, makapag-retire na ako. So mangyayari pala, makakapunta ako sa Europe, pero mangyayari lang siya pag sinimulan ko siya ngayon. No, yun. So, inaalam ko yung, kasi excited sila lagi to plan. No, anong gagawin mo? 5 to 10 years from now, excited sila doon. So, yung excitement nila doon, yun yung gagamitin ko para start nila yung program. So, yung investment portion, i-connect ko doon sa goal nila. Sabi mo kanina, ito yung goal mo. Sabi mo kanina, ito yung goal mo. So, i-excite mo sila. Pero dapat, ma-one day close mo siya. Kasi yung excitement, diba, hindi naman yung tumatagal ng 2 days, 3 days. No, yung excitement tumatagal oras lang. So, dapat ma-one day close mo siya para habang excited siya, diba, mapapapirma mo talaga siya. So, thanks everyone for sharing and thank you for sharing, Ma'am si Jeanette. No, kung paano niya ginagawa in-explain yung one-pager sa Gen Z, Millennial, tsaka sa parent. Maganda din kung paano niya ginawa sa parents, no? Talagang real talk, no? Bilang nanay. Ayun lang. Thank you. Iyon. Thank you so much, no, teammates, sa ating mga idinagdag na insights. Insights, big word.
Ayan. So, okay. Let's proceed sa ating next sharer, no? So, again, no, more of presenting the one-pager and positioning yung mga products natin, no? Of course, this Christmas season, marami tayong imimit eh. Yeah. So, most probably mga parents na may mga anak na yan. So, ito, tawagin na natin ang walang kakupas-kupas. Mas blooming pa sa bloom ng flowers pag umaga. Iyo, sinasabi. Ayan, so let's make some noise for our dakilang Mamshi. Ayan, Mamshi Shirley Hicaro. Hi Yeah. guys! Grabe naman yun, Je. Hi guys! Good evening and good evening to our UMs, UM Babe and UMI. Yon. So ako naman, naatasang mag-discuss. Actually, two topics no, for tonight. Yung una is college funding. So quick comparison lang between 120K PAA and 200K Elite 15. So yung second naman is 200K PAA versus 300K Elite 5. Yon. So start tayo dun sa EDUC funding, no? So pwede ba akong magkaroon ng client? Kuya Philip, pwede ba ikaw yung maging client ko? Kunwari ikaw si Rodex kasi yung best friend ko kasi si Rodex. Recently, nag-message siya sa akin na regarding sa college funding. So parang very timely siya. So sabi ko, ito yung gagamitin kong story. Yon. So si Kuya Philip yung ang aking client. Yon. Yon. So, hi Philip. Thank you so much sa time, no. Alam ko super busy din, super busy mo ngayon, no, especially Christmas is coming, no. Alam mo ba, super happy ko nung na-receive ko yung message mo na gusto mong kuhanan ng college funding si Lucas para as Christmas gift, no. Parang naiyak pa nga ako nun kasi parang nakarelate ako sa iyo na as a parent. Yun talaga yung goal natin, no, para mabigyan ng magandang future yung anak natin. So ngayon, discuss ko yan sa'yo briefly, no? I prepared two proposal for Lucas. Yon. So yung una, and by the way, no, so ang policy owner dito is ikaw. Policy insured is si Lucas, no, 3 years old. Years to go before college is 16 years at ang age mo naman pag nag-enter si Lucas ng college ay 46. So magandang ma-set up na natin siya no as early as possible. Kasi pag nag-start tayo mag-set up kung kailan magka-college na siya, parang gahol na yung time natin. So yon. Discuss ko briefly yung dalawang proposal. Yung una, it's a continuous investment, no? Magsisave ka lang ng 333 pesos per day. Yung monthly is 10,000, ang annual naman ito is 120,000. With that, insured na si Lucas ng 5 million. Yon, meron din siyang coverage for total and permanent disability na 1M, accidental death and disablement na 1M. Yon. So if you notice, tinaasan ko na talaga yung protection coverage ni Lucas, no? Kasi itong program na to, this is very flexible. So ito rin yung kinuha ko actually para kay Ayan, no? And ang plan ko, i-transfer ko sa name niya once na naging adult na siya. So kaya malaki yung coverage para at least maganda na yung protection coverage niya pag nalipat na sa kanya yung policy. Yon, sa name niya. And isa pa sa magandang feature ng program na to is yung payer waiver. So ano ba itong payer waiver? Ito ay if disability or untimely death happens on the parent, True Life will pay for the premium on behalf of you. So kahit anuman yung mangyari na magkaroon ng uncertainties in the future, we are very sure na makakapag-college pa rin si Lucas. So I think yun yung best feature sa program na to. So kung itatanong mo naman, magkano ba yung total ko na i-invest dito sa first program? So ito, kasi continuous investment siya, you will be saving minimum of 20 years. So 120,000 times 20 years, this is 2.4 M. Ito yung total investment mo. Yon. So may tanong ka ba doon sa sa protection part, Philip? Sa protection part, do you have any questions?
Or meron Wala kang naman po, ma'am. clarify? So far, so good naman siya. Mukhang maganda naman yung mga matatanggap ko from protection. No? Ayun, sige, sige. So moving on, since this is an insurance plus investment, no, of course meron tayong investment return. So pag nag-19 si Lucas, this is na time na magka-college na siya, no. So meron tayong projected investment return na 3.4 million. Pag nag-23 naman siya, 5.7 million. At 60, 235 million. At 65, 380 million. Yon. So we just saving 333 pesos per day, no? Ito yung total protection plus fund value na mabibigay natin kay Lucas para sa future niya. Yon. So if you don't have question, proceed ako sa second proposal na ginawa ko. Ito Okay. naman, this is a limited pay investment. Magsisave ka lang ng 15 years. So daily, 555. Ang monthly neto is 16,667. Annual is 200,000. So dito, in short, si Lucas ng almost 3 million. Meron din siyang coverage for TPD and ADD 250,000. And of course, meron din siyang waiver. Nilagyan ko rin ng waiver. Naman na masisave mo dito is 3 million. So it's 200,000 times 15 is 3 million. So when it comes to the protection, mas mataas ang protection na nabigay ko sa unang program. Kasi the continuous investment or PAA is investment driven program. So mura lang yung niya, insurance charges niya. That's why I'm able to give big coverage kay Lucas. And ang Elite 15 naman, this is our investment driven product, yung Elite series namin. Yon. So dito magsisave ka ng 3M, no? At ang naman, investment return naman, ang projected investment return, pag nag-19 si Lucas is 6.4, 23 is 9.4, pag nag-60 siya, 317, at pag nag-65 siya, 510 million. Yon. So, Philip, ano yung preferred mo sa dalawa? Or meron ka bang any question or kung gusto mong may gusto kang i-clarify? Yes, okay naman siya, Go ma'am, ahead. no? Yung okay naman yung both presentation sa akin, no? So maganda naman yung matatanggap ng anak ko na si Lucas. Question ko lang, ma'am, itong mga amount na to which is ever na siya, nasa right age na siya, if ang question ko, ma'am, sa akin ba nakapangalan yung check if ever makuha na namin yung money or sa kanya? Kasi ako yung policy owner, di ba? And then si Lucas. Yes. Oo. Ikaw Kanino yung policy owner. Sa'yo. So, okay. Sa'yo, yes, sa'yo. As policy owner, ikaw yung may total control of the policy, even the fund value. May mangyari sa akin, bawa kunin ako ni Lord, pero sa akin nakapangalan, may rights ba si Lucas na to get the money? Pag na siya, pag legal age na siya. Legal age. So, there's any documents na pwedeng ipasa para makuha niya? Kasi wala na ako patay na ako. Actually, with that, I will get back to you sa mga documents na kailangan. Okay, sige po, ma'am. Oo. Pero kung dito okay, pa sa okay dalawang naman sa program na to, ano yung preferred mo for Lucas? Para sa Christmas gift mo sa kanya? Siguro yung yung first na lang. Yung first? Ano yung Yes, nagustuhan mo dun sa una? Siya flexible naman siya, ma'am, di ba? Dire-diretso naman siya. So, if may times na siguro pwede namin i-stop, pwede naman, di ba? For example, 10 years, pwede na kami mag-stop, right? Actually, pwede naman kayong mag-stop as long as meron fund value, enforce yung policy. Yun. Mga At ilang years po ba? Opo, ma'am. Mga ilang years po siya bago magkaroon ng fund? Actually, ito kasi yung mga ganitong program, time and consistency, yun yung biggest allies natin. So, talaga, long-term talaga itong mga investment na to. So, dapat, if we are going to start this program,
i-goal talaga natin na we are going to sustain this for long period of time para magkaroon tayo ng benefit. Yun. And tama naman yung goal, no? Kasi ito ay para sa pang-college ni Lucas. So, parang Yes, 16 opo, years pag pa college, siya. no? We have 16 years to prepare. So, that's very good idea, no? Na ngayong taon, before end of the year, start na natin siya. Okay, Yun. sige. Mm-mm. Okay, so before tayo mag-move forward, ano yung nakita niyo? Paano siya ginawa ni Ma'am Shishe? Kasi pinakitaan niya ng 2 options, no? So ano yung nakita niyo doon na strategy niya? Sige, ikaw Yel, ano yung nakita mo doon na ginawa ni Ma'am Shishe na maganda? Since nagpakita siya ng 2 options. Yel. Yel? Rinig mo ako? Sige, Yel, go ahead. Narinig po ako yun. Yes. Actually, may tatanong sana ako kay Ma'am Shea, pero hindi ko natanong. Question mo? Okay lang Okay yung lang tanong. yung sagot ko. Go ahead, Yel. Ano yung question mo? Yeah, Narinig po ako? Loud and clear. Sorry, galing ako ng wifi. Bali, ito Ma'am Shea, no? Dito sa pinakita niyo po dito sa continuous investment versus elite 15 investment. So, kung titingnan naman, pares naman siya maganda. Pero, di ba sa elite 15, doon po na stop na po si client na maghulog po ng savings niya pag after 15. Tama po ba? Correct. Pero kinagandahan po nun, pag hindi niya po kinuha yung pera niya po, is up to 65 years old, ang value na 510M po ba? Yes, Tama po ba? oo. Okay, so yung Come again, Yel. Sorry, may nag-pop na message. Ano come again? Yung last mo na phrase? So ibig sabihin po after 15 years po na kasi si Philip pinapili, ang pinili niya continuous investment, yung continuous. Kasi kung ako naman po tatanungin, siguro I prefer the elite 15. Kung ako lang kasi kung may pera. Kasi nakikita ko dito na 15 years stop ka na, pero continuous yung nagiging pumapasok na investment sa pera niya. If hindi mo siya kukuha, so after 15 years nung nag-work ka pa, okay pa yung finances mo, okay lang ba if ang savings mo is 15 years lang talaga? Okay lang sa'yo na hindi ka mag-continue. Although meron ka pang work or earning well, okay pa yung income. Siguro, di ba ma'am, kung sa edit 15 po, di ba di na po siya pwedeng mag-save kasi naka 15 years lang po siya? Yes. So yung question ko nga sa'yo yon. So, mas prefer mo yung elite 15, so okay lang sa'yo na mag-stop ka mag-save after 15 years. Okay. So sa tingin ko, para sa akin kung may pera pa ako, maghahanap ako ng way para mag-save pa kasi sayang din yung pera kung saan mapunta. Doon ko na lang i-invest or ipapasok sa ganitong insurance. Yun, ang Yel, ang comment ko lang dyan. So, after 15 years, yes, you can get new policy. Pwede. Pero kasi we have factors, di ba? We have health, most important factor in getting life insurance. So, are you sure na after 15 years, okay pa yung health mo? Wala ka pang mga health conditions? Kasi pag nagkaroon ka ng health conditions, you need to undergo medical, mga laboratory test, yon. In order to get the insurance. So, yung investment naman kasi, you can invest anytime. Meron din kami mga program na wala siyang kasamang protection. So, hindi ka na kailangang mag-medical. And you can do top-ups also. Pero yung sum assured na nakalock in na sa'yo, yun yung
parang ano, parang nanghihinayang ako na hindi mo siya makukuha. Yun, kung kaya mo naman. Okay po, sabagay, may point Mm, po. Pwedeng dalawa na lang. dalawa, that's good. Kaya. Ako pa ba hindi? Dalawa yung kukunin. Lakas mo, Yel. Ano na, Hindi kasi pa. mag-a-addition na lang ako. Mag-a-addition Sige na po, lang ako. UM. Kung paano ko ine-explain, no, ano ba yung difference ng, tsaka yung continuous pala, pinapalitan ko na siya ng flexible. Kasi continuous, yung word na continuous investment, pinalitan ko siya ng flexible investment. Kasi pag continuous, parang yung ibang client natatakot sila, no, kasi tuloy-tuloy. So, sinasabi ko dito, actually client, ang difference lang niya is, itong nasa taas, na flexible program, you actually have the option na pag yung anak mo nakagraduate na siya, nagtrabaho na siya, pwede mo itong ipamana sa kanya. No, pwede siya yung magtuloy nito para mapipilitan siyang mag-ipon. Tapos, kung titingnan mo kasi ito, wala siyang critical illness, wala siyang disability. Yung mga ganong benefit kasi, hindi pa siya binibigay sa minor. So, pag naging adult na siya, at least 18 years old, pwede na natin siya lagyan ng critical illness, disability, hospital income. Tapos, itong nasa baba naman na elite, ano siya talaga, investment lang. Now, if ang plano mo naman, yung kukuhanan mo solely for his education, pwede itong nasa baba. Purely investment lang siya. No, hindi natin ito pwede na pagka-graduate na ng college, itutuloy niya siya magtutuloy mag-ipon, hindi na siya pwede. Kasi 15 years lang siya talaga. Pero ito, pwede mo siyang ibigay as gift sa anak mo. Yun lang, hindi na niya pwedeng ma-amento, no, na maglagay ng ibang mga benefits na hindi na pwede. So yung nasa baba, for investment talaga siya. Yung nasa taas, again, ang magkakaroon ka lang ng option na pwede mo ibigay sa kanya para pag nag-graduate siya, nagtrabaho siya, mapipilitan siya mag-ipon, tsaka yung ibang benefits na wala, pwede niya ilagay. Yun, ganun ko siya ine-explain para makita nila yung difference. Now, ang gusto ko sa ginawa ni Ma'am Shishe is, di ba nagpakita siya ng dalawang option, pinapili niya si client. So, client, ano dito ba ang gusto mo? No, kasi yon by doing that, trial closing na kasi yon. No, pinapili mo na siya eh. So client, dito sa dalawa, ano yung mas preferred mo? Ano yung napupusuan mo? Tapos si client, pinili niya yung nasa taas. Tapos ang magandang tanong pa ni Ma'am Shishe, ano yung nagustuhan mo dyan? So nagbigay ngayon siya ng reason. So pag nagbigay kasi ng reason si client, basta nagustuhan yung taas, ibig sabihin, siya na ang nagkukumbinse sa sarili niya na maganda to. Yan. So, yun yung gusto ko sa kung paano in-explain ni Ma'am Shishe. Bakit yan ang nagustuhan mo? Bakit? O, mag-reason out na siya, di ba? So, kinukumbinsin niya yung sarili niya na, eto maganda to dahil dito. No, yan. So, thank you, Ma'am Shishe. May question pa ba tayo dito kung paano dinediscuss yung college funding? Yan. Tapos, additional pala, guys, kung makikita mo yung template na to, no, si Dex is 30, yung anak niya is 3 years old. So, ang college kasi ngayon is 19. So, years to go bago mag-college yung anak niya is 16. So, by the time na mag-first year college yung anak niya, ang age ni Dex is 46 years old. So, itong information na to, ginagamit ko rin siya to create a sense of urgency na simulan mo na. So, sinasabi ko dito, di ba, Dex, sabi mo kanina, gusto mo mag-retire at age 50? So, imagine mo, mag-retire ka at age 50. Pero, years before ka mag-retire, dun pa lang mag-first year college si Lucas. So, ang mindset mo, nasa retirement mindset ka na, pero magpapaaral ka pa ng college. So, baka ma-stress ka or baka hindi ka mag-retire, makapag-retire at the age of 50 kasi magpapaaral ka pa ng college. Why not? Ngayon pa lang, pag-ipunan mo na para pagdating mo ng 50 years old, yung hindi ka na mahihirapan, no? Kasi na-set up mo na yung pag-retirement niya. So, hindi ka na-stressan mo kunin yung pag-tuition niya. Di ba ngayon, sobrang mahal ng tuition fee.
No? So, ngayon pa lang, pag-ipunan mo na siya para sigurado at 50, makapag-retire ka. Tapos kahit nagka-college siya, hayahay ka. No? Hindi ka na pressure kasi napag-ipunan mo na siya. No? Minsan naman, pagdating dito, ang age ng client nasa 50 years old, 55 years old. So, all the more, magagamit mo siya. Uy, client to, tingnan mo. Pag nag-first year college pala yung anak mo, 50 years old ka na. So, ibig sabihin, retired ka na. Doon pa lang magka-college yung anak mo, baka mahirapan ka. No, kaya maganda, ngayon pa lang, simulan mo na siya. Yon, ayun lang. Thank you. Sige, go on, Ma'am Shishe, sa next mo. Ay, naka-mute ka, Ma'am Shishe. Ma'am Shishe, naka-mute ka. Yun. So, yung second naman, guys, na proposal, comparison siya between 200K PAA versus 300K Elite 5. So, dito, generate ko siya no, based on 30-year-old male. Yun. So, ang pwede ko bang sino ba lalaki? So, kahit si ano na lang, no, si Mamsh, si Ma'am Jen ba? Ma'am Jen, pwede ka bang maging client or naiyak pa rin si baby? So baka hindi no pwede. Sige, si ano na lang. Si Rachel na lang. Hi Rachel, kaya Senares. mo. Bianx. Si Rachel. Okay. Sige, go Rach. Ayun, carry ni Bianca. Ay, sige, si Ma'am Bianx na lang, yon. Yon. So, yan. So, hi. It's okay, Rach. It's okay. So, si Bianca, no? So, hi, Ma'am Bianx. Kamusta? So, ito pala yung yung proposal na na ni-request mo for your husband, no? So, tamang-tama, no? Kasi ang dating niya, sabi mo, parang next month na. So, tamang-tama i-apply natin pagdating niya dito. So, ito, gumawa ako ng program for him, no? Dalawa siya. So, explain ko briefly ang bawat isa. And then, feel free to ask if you have any questions along the way, no? So, yung una, continuous investment siya or flexible investment, magsisave ka lang per day ng 567 pesos. Per month neto is 17,000. Per year na 204,000. Yun. With this, insured na ang husband mo, ma'am, ng 12 million. Yun. So, ito yung matatanggap nyo as family niya, no? As beneficiary if ever he will be taken out of the picture. And also, meron din siyang coverage for total and permanent disability na 200,000. And meron din siyang waiver. So, yung waiver, paano ba siya nag-work? Yun. In case na ma-disable si husband mo due to sickness or accident, si PruLife na ang magkukontinue ng monthly payment. Yun. So, kahit hindi siya nakakapag-work, wala siyang income, enforce yung policy at nag-grow pa rin yung investment nyo. Yun, meron din siyang coverage for accidental death and disablement na 2 million. So ito naman, ina-add siya sa SA na 12 million in case na nag-pass away due to accident. Yun. And meron ding coverage yung hobby mo, ma'am, ng critical illness na 3M. So itong critical illness, ang cover dito na sakit ay 36, no? 36 critical illness. Ang top 3 ay heart attack, stroke, and cancer. So once na na-diagnose, itong 3M, lump sum nyo siyang marireceive from PruLife. So cash assistance para sa pagpapagamot niya. Yun. So if meron pa kayong mga kailangang bills na isettle, no, kasi wala siyang income, dito na siya pwedeng kuhain. Yun. So meron din siyang hospital income riders, no, like DHI 1.5 per day,
in case na magkaroon ng surgery, no, 22,500 pwede niyang maklaim. And sa ICU naman, in case na pumasok sa ICU si husband mo, no, 3,000 per day pwedeng ma-reimburse. Yun. So, yun yung protection coverage niya, ma'am. Meron ka ba doong question or do you have anything to clarify doon sa protection benefits? Wala naman. Okay naman. Okay naman. Ayun. So, ano lang ako, no? Continue. So, itong total savings mo pala dito, ma'am, kasi this is flexible continuous payment investment, no? So, 204 per year for 20 years. 204 times 20. So, para, 204 times 20. 4 million. So, 4 million yung total mo na masisave dito. So, aside from that, ma'am, since yung program natin is insurance plus investment, no, when it comes to fund value naman, pag nag-60 yung hobby mo, 20 million yung projected investment return niya at 65 naman 32 million. Yon. So with that I don't know, with that savings by just saving lang ng 17,000 per month, ganito nakalaki yung coverage na maibibigay ko sa kanya. Yon. So sa life insurance itself, no, malaki na yung coverage niya, which is 12 million. Ang na-invest nyo lang is 4 million. Yon. Plus yung fund value pa na 20M para sa retirement fund nyong dalawa. Yon. So ano yung masasabi mo dito, ma'am, sa unang program? Maganda naman po. Maganda siya, ma'am. Tapos, pang malaki naman yung fund value niya. Pero, sure, yung 20 million ba, sure siya na 20 million at the age of 60? Kasi di ba usually may naririnig kami na pagka VUL, hindi siya naman nakukuha na 20 million. Actually, itong fund value, ma'am, no, itong investment component, projected lang siya based on 10% return annually. So, ito yung projected, but sa experience ko, no, working in True Life, yung actual investment return is more than this. Ano siya, since magaling yung fund manager ng True Life, no, usually mas malaki pa siya mas malaki yung actual fund compared to projected fund. Yun. Yun, ma'am. Meron ka pang i-clarify? Ma'am, di ba ito ba yung usual na, di ba ito yung sabi mo flexible? So if I decide ko na after 10 years, no, or after 20 years, mag-stop na ako, magiging pa rin ba yung insurance kung mag-stop na ako magbayad? Yes, enforce kasi itong program na to, yung unang po, actually may mga clients kami, no, during COVID na wala sila ng work, hindi sila makapaghulog ng even mga years, no, but then may fund value na yung program nila, so hindi siya nag-lapse, enforce pa rin. Yun, as long as may fund value siya, ma'am, hindi siya maglala. Kaya maganda na habang may work tayo, we are earning, dapat continuous yung savings natin. Kasi yun yung mag-aano sa atin, yun yung magsisave sa atin if ever nagkaroon ng uncertainty, like nawala tayo ng work, yun. So, habang malakas at habang may income, dapat continuous talaga yung savings. Okay, thank you. Meron ka ba bang concern, ma'am, yun sa una? Wala naman. So, discuss ko na, ma'am, no? Okay lang sa'yo, discuss ko yung pangalawa. Okay, sige, go. So, yung pangalawa naman, this is a limited pay plan. Magsisave lang kayo dito ng 5 years. So, daily, 833, monthly neto is 25,000, and per year naman, 300,000. So, with that,
inch ang husband mo ng 6.8 million. So same lang sa taas, ito yung ma-receive ng beneficiary if mawala siya sa picture. Yun. And meron din siyang coverage naging 1,000, yung surgical 15K and ICU 2,000 lang siya. Yun, mas maliit siya kumpara sa taas. Yun, sa total savings naman, tanong mo, magkano ba yung masisave namin dapat dito? So dito, 300,000 times 5 years, this is 1.5 yung total nyo na masisave. Yun. With the investment naman, 60 yung hobby mo for 10 million. Pag nag-60, 22 million. Yun. So, ang maganda dito, ma'am, sa program na to, mag-save kayo ng 5 years. After that, kung hindi nyo pa kailangan nag-grow pa rin siya, kasi ini-invest pa rin siya ni Pru sa stock market. Yun. What do you think, ma'am, of the second program? Maganda din naman. Ano yung nagandahan mo sa feature ng program na to? Siguro yun yung maganda sa kanya kasi limited. So, for 5 years lang. Pero in terms of yung talaga titignan yung protection, mas maganda yung una mong pinresin. Kasi ma'am, mention ko din, no, yung una kasi, protection driven siya. So, katulad ng husband mo, no, head of the family, and then wala pa rin siyang insurance, ito talaga yung ino-offer ko yung unang program. Kasi 6-6 siya sa coverage, protection coverage, which is yun yung kailangan talaga ng husband mo as head ng family. Kasi syempre, 'di ba, ngayon you have 2 kids. So in the future siguro madadagdagan pa yung anak nyo. So importante na itong 12M parang na siya, no, guaranteed na siya na yun talaga yung pwede pamana sa inyo, 'di ba, in case may mangyari. Ma'am, pero sa dalawa, ano yung mo, preferred? Kasi pareho siyang maganda no? Meron siyang pros and cons. But ano yung nagustuhan mo sa dalawa for your husband? Number 1, yung una mong pinresin. Kasi insurance coverage pa lang, no, yung benefit na makukuha ng family is 12 million na. So, half na agad, no, yung difference niya. So, kung protection talaga, no, malaki yung difference. Tapos yun nga, sa fan value naman, hindi naman halos magkalayo. So, maganda yung pagkakagawa. Ma'am, ganyan ka pa talaga gumawa. Pakopy niya. Parang mapapapaa ka talaga pagka ganyan. Yes, oo. Yun, oo ma'am, ganito ako mag-design ng policy ngayon. Actually, depende sa client at depende sa goal. Pero kung nakikita ko kasi na wala pang policy yung client ko, first policy niya as head of the family, dapat talaga malaki yung niya, life insurance. Mas binibenta ko yung insurance kaysa sa investment if head ng family. Yun. Meron ka pa bang question, ma'am? Start na natin pag-uwi ng hobby mo next month. Punta ako sa inyo. Go! Ayun. Thank you, Biang. Okay, thank you. Thank you, Je. May mga questions na kayo, guys? Sige guys, meron ba tayong question, clarification? Question tayo. Para makita nyo yung difference ng PAA versus Elite 5. Sige, so mag-a-additional lang ako, no, doon sa shinare ni Ma'am Shishe. Normally, minsan kasi si client, hindi siya makapag-decide kasi tama nga naman, pareho naman siyang maganda. So, minsan tinatanong ako ng client ko, babe, ano bang mas maganda dyan? No, pag hindi sila makapag-decide, ibabalik nila sa'yo yung tanong. So, ako, sasabihin ko na, actually, client, tama ka naman, no? Pareho silang maganda. But if you ask me as your financial advisor, knowing na both of you are parents, no, and you have kids, I would go with the 12 million coverage. I would go with the higher coverage. Bakit? No, kasi
if we process this now, automatic sa inyo na yung 12 million. No? So, if pinili kasi natin yung nasa baba, no, na 6 million, pupusta ako, pag nagkaanak kayo ulit, or after a few years, marirealize nyo na, ay, ang baba pala ng coverage babe na kinuha ko. Pwede ba ako mag-upgrade? No, pwede naman. No? Na we allow upgrade. Actually, anytime pwede ka mag-upgrade. Ang problem lang natin, by the time na gusto mong taasan yung insurance mo from 6 million to 12 million, number one, kung may sakit ka na, magmamahal yung insurance cost. No, so ngayon, ang monthly mo dito nasa 17,000, no, possible siya na if nag-upgrade ka, pwede siya mag 22,000, pwede siya mag 25,000, no, because of your health condition. Number two, as we age, nagmamahal siya. And lastly, ang pinakamalungkot, baka hindi na natin siya pwedeng i-upgrade because of your health condition. So ako, I would highly recommend doon na tayo sa mataas na coverage. Para ngayon pa lang, nakalock in na sa'yo yung 12 million. No? Para after nitong program na to, ang focus mo na lang is investment. So, 'di ba? I-secure na natin na fully covered ka with the 12 million coverage. Then if sa tingin mo after a few years gusto mong taasan yung investment portion mo, then pwede tayong kumuha ng elite. So ang elite naman na to, ang focus nito is investment driven naman. Ang protection na ilalagay natin doon mababa lang. No, normally ganun yung ginagawa ng mga clients ko na parent like you, inuuna nila yung higher protection. Tapos after a few years, kukuha sila ng Elite 5 for investment naman. No, so ano yung prefer mo sa dalawa? Yung high protection or yung nasa baba na high investment? Ano yung mas prefer mo? Yan. So ganun ko siya ina-explain. So normally, kinukuha nila yung flexible sa taas. Sige, may question pa tayo, guys. Pwede nyo rin tingnan, kasi ako, mahilig ako mag-analyze ng numbers, no? So, dito, kung i-compare naman client natin yung investment, dito sa taas, yung flexible investment, ang iti-save mo is 4 million. Ang laman na investment mo at 60 is 20 million. So, ibig sabihin, dito sa taas, kumita ka ng 16 million. 'Di ba? Kasi hinulog mo 4M eh. Ang investment mo 20 million. So, sa taas, kumita ka ng 16 million. Dito naman sa baba, ang hinulog mo is 1.5. Ang laman na investment mo is 14 million. So, dito sa baba, kumita ka ng magkano? 12.5 million. Yung baba, kumita ka ng 12.5 million. Yung taas, kumita ka ng 16 million. So, investment-wise, mas malaki yung kikitain ng pera mo dito sa flexible investment sa taas. No? So, parang i-analyze mo yung numbers. Tapos, tatanungin mo siya ulit, pabalik, gaya ginawa ni Ma'am Shishe. So, dito client, ano yung mas prefer mo? No? Papapiliin mo siya between the two that will lead to closing. So, ayun lang. May questions pa ba tayo? Wala na? No? So, kung wala na tayong question, no, I hope we learned something tonight. So, sige, pwede na tayong mag-stop share. So, pwede ba tayong magtawag ng mag-share? Ano yung learnings or ano yung na-realize mo or ano yung natutunan mo from this training tonight? Sige, let's start with